Kamusta mga tol? New York Knicks official roster, maraming solid na nadagdag no? Pan-championship na ba itong New York Knicks na to? Bay, try na natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Hi game, eto muna ang roster ng New York Knicks ngayong season. Yung mga lumang players nila, yung kalaban ni Naruto, 31 years old, 6'3". Here comes na McBride, 25 years old, 6'1". Si Joshua Evangelista, 30 years old, 6'4". Si My Precious Achua, 26 years old, 6'8". Si OG Anunaboy, 26 years old, 6'7". Yung anak ni Lebron, 29 years old, 6'2 naman. Si Alex Lenlen, 32 years old, 7-footer. Si Mitchell Robinson Supermarket, 27 years old, 7-footer din. Si Michael Bridges Overthrown Water, 29 years old, 6'6". Si Pusakat, 29 years old, 7-footer din. Labahan ng damit, 28 years old, 6'4". At yung mga bagong players nila, eto, si Kabayang Nolly Clarkson, 33 years old, 6'3". Si Malcolm Tunyaka Brogdon, 32 years old, 6'4". At si Yagbol Sele, 29 years old, 6'8". Tapos yung mga nawala sa Knicks, wala nawala kahit isa eh. Simulan muna natin sa mga point guards. Ito syempre, ang nag-iisa at tunay na anak ni Lebron. Last season, 26 points, 2.9 rebounds, 7.3 assists, 48.8% sa field goals, 38.3% sa 3 points, at 82.1% sa free throw. Ito, legit na star marker rin talaga to mga tol no? Kahit na 6'2 lang to, talagang isa to sa best scorer sa buong NBA ngayon, lalo na sa mga isolation. Pero yung hindi napapansin na karamihan dito mga tol, yung mataas na assist turnover ratio nito, ito 7.3 assists, tapos 2.5 turnovers per game lang. Mataas yan mga tol. 2.92 assist turnover ratio yan eh. At career high niya yung 7.3 assist per game na yan mga tol. Tingin ko para makarating ang New York Knicks sa finals this season kailangan maitaas pa niya yung assist niya. Siguro mga at least 9 assist per game. Kasi mga tol, talaga namang magaling na scorer to, diba? Pero kasi napakarami niya magagaling na kakampi ngayon eh. Dapat maiangat din niya yung laro ng mga kakampi niya. Hindi yung siya lang palaging bubuhat ng buong team. So kung maghahalimaw to mga tol, siguro 30 points tapos 10 assist per game to, tapos mareretain niya yung 3 assist turnover ratio niya, malamang mag-MVP pa to no? At baka mag-champion ba ang New York Knicks, kaya mas magiging proud sa kanya yung tatay niya. Pero depensa, wag na mga tol, wag na. Kahit naman mag-focus sa depensa, walang mangyayari talaga. Mahina pa rin talaga to dumipensa Marami naman siya kakampi na masipag tsaka magaling dumipensa, diba? Kaya mag-focus na lang siya sa opensa kaysa sa depensa. Tapos yung pamalit na point guard nila, etong kalaban ni Naruto, Shinra Tensei. Eto, matagal na itong backup point guard mga toleno. At malamang ganun na naman yung role niya this season. Last season, 6.9 points per game yung ginagawa niya sa 15 minutes kada laro. Pero solid talaga to para sa akin At talagang kaya talaga nito pumutok sa isang laro. Isang kaliwete na perimeter scorer na sumasalaksak din paminsan-minsan. Para sa akin, average na backup point guard lang to sa NBA talaga Kung sakaling ma-injured yung anak ni Lebron, ayun, posible mag-average siguro to mga 15 points per game. Tapos yung isa pang pamalit nilang point guard, etong si Here Comes the McBride. Score din to mga tol no? Pero mas may depensa naman to kesa dun sa kalaban ni Naruto. Eto, magaling sa perimeter to mga tol, lala sa midrange At ito, buhay talaga tong hype to, walang takot tumira to 9.5 points per game siya last year at 2.9 assists per game. Pero 40.6% lang sa field goals at 36.9% naman sa 3 points. Eto, mahiling isolation to mga tol no? Idol ata niya yung anak ni Lebron Pero pwede rin naman tong catch and shoot na player. At ang sikip na rotation nila sa point guard mga tol, kasi ngayon nakakuha pa nila itong dating Rookie of the Year at dating 6 Man of the Year na si Malcolm Tunyaka Brogdon. Eto, okay talaga yung pagkakakuha nila dito mga tol kasi Exhibit 9 contract pa to Kumbaga parang training invite pa lang ginawa nila dito. Legit na player talaga to off the bench. Simula rookie pa lang nito mga tol, double digits na kagad yung average nito At nag-average pa nga siya 21 points per game dati sa Pacers. Tapos maganda rin nilaro niya dati sa Celtics off the bench din. Last year naman sa Wizards, 12.7 points, 3.8 rebounds, 4.1 assists sa 43.3% sa field goals at 28.6% naman sa 3 points. Mababa yung percentage niya sa Wizards mga tol no? Pero kasi noong nasa Celtics pa to mga tol, 44.4% to sa 3 points. At taas talaga At 41% naman siya sa 3 points nung nasa Blazers pa siya noong 2023. So legit na 3-pointer talaga to mga tol, lalo na kapag napapasama siya sa magagaling na players. Kaya for sure, makakatulong talaga to sa New York Knicks off the bench. Hoy, like mo, ano na? Isang pindot lang pindutin mo na yan. Mag-like ka na! Tapos sa shooting guard position naman, andyan naman si Michael Bridges Overthrown Water. Ito, favorite ko to mga tol Last season, 17.6 points, 3.2 rebounds, 3.7 assists, 0.9 steals, 0.5 blocks, 50% sa field goals, 35.4% sa 3 points, at 81.4% sa free throw. Gusto ko talaga tong player to mga tol kasi legit na two-way player talaga to. Isang legit na perimeter defender, masipag ba dumipensa talaga to, diba? Mahaba pa ang bias, tapos pwede rin tong tami sa 3 points, puro catch yung ginagawa, at pwede rin siya maging main man ng team kagaya
kagaya ng ginawa niya dati sa Brooklyn Nets. Nag-average pa nga siya 26 points per game pa nga eh. Pero dito sa New York Knicks, baka third option lang siya sa opensa, pero kahit na. Yun nga yung gusto ko dito mga tol eh, no? Pwede siyang role player, pero pwede rin siyang main man ng isang team eh. Kung sakaling ma-injured yung anak ni LeBron, eh malamang eto yung magti-take over ng scoring ng New York Knicks. Pero kung hindi naman, eh asahan nyo, siya palaging tatao sa best perimeter scorer ng kalaban at magigiboy kagad siya sa anak ni LeBron. Okay yung ganun eh, no? At saka ito mga tol, Iron Man tong hype na to eh. Last 3 seasons, ang nilaro nito, hulaan nyo. 83 games, 82 games, 82 games, sobra-sobra pa nga eh. Walang break-break dito. Kahit bumabagyo, tsaka in-announce na walang pasok, papasok pa rin talaga to. Ito talaga yung isa sa susi para makapag-champion ng New York Knicks this season. Kung yung anak ni LeBron, yung Jordan nila, ito dapat yung maging Pippen. At kung dati mga tol, wala silang matinong pamalit na shooting guard, diba? Eto ngayon, meron na talaga eh. Kasi nakakuha nila si kabayan Nordy Clarkson. Eto pa, maganda rin pagkakakuha nila dito eh, no? Eh kasi mga tol, si Coach Mike Brown na ang coach ng New York Knicks ngayon. At kung gagawin ni Coach Mike Brown, yung ginagawa niya dati mga plays sa Sacramento Kings, diba? Eh talaga magagamit niya ito si kabayan Nordy Clarkson off the bench. Isang buhayang outside scorer na magaling pa sa mga pa-floater. Mostly pang offense lang talaga ito si kabayan Nordy Clarkson, mga tol eh. Huwag ka nang umasa sa depensa nito kasi butaw talaga sa depensa. Tatanong nyo pa sa gila. Pero buong karir nito mga tol, double digits palagi yung average nito sa putos. Buhay nga kasi ito eh. Last season ha, 16.2 points per game yung ginagawa nito sa 26 minutes kada laro. So makakatulong talaga ito sa bench scoring ng New York Knicks. Tapos sa small forward position naman, syempre, andyan si Joshua Evangelista na dati ginagamit pa nila power forward, hanip eh. Eto, shooting guard talaga yung natural position nito mga tol eh. Pero dahil malakas to rebound, diba, minsan ginagamit din siya power forward. Last season, 13.6 points per game, 9.6 rebounds, 5.9 assists, 1.5 steals, 0.4 blocks, 52.5% sa field goals, at 33.3% sa 3 points. O diba, pwede eh, no? Ang taas talaga ng rebounds niya eh. One of the best rebounder talaga to na guardia sa NBA. Pero yung surprising sa akin mga tol ha, 5.9 assists per game pala yung ginawa niya last year ha. Taas niya na, career high pa niya yan. Sa madaling salita mga tol, basurero ito si Joshua Evangelista eh, no? Lahat ng ibang bagay na kailangan gawin sa court, kagaya ng depensa, hustle, rebounding, off the ball movement, ayun, doon talaga to magaling eh. Hindi ako magtataka kung biglang umabot ng 10 rebounds at saka 8 assists per game ang average ito si Joshua Evangelista. Tapos isa pa mga tol, eto, si OG Anunoby. Pero dahil nga pinagsasabay sila ni Joshua Evangelista, diba? Hindi ko na alam kung sino ba sa kanilang dalawa yung power forward eh. Pero yun mga tol, isa pa to sa legit na two-way player ng New York Knicks. Kaya nga ang ganda talaga nakasabay nito si Mikal Bridges over Troll Water eh. Kasi diba kadalasan dalawang star margarine ng kalaban eh. Ayun, tig-isa sila ng babantayan ngayon. Ito talaga mga dating player ng Raptors, solid talaga to mga to eh, no? Tignan nyo si Shaqol tsaka si Norman Powell, solid din pareho eh. At yung maganda dito mga tol, malaki talaga yung katawan nito, malapad pa eh. Kaya kahit hanggang power forward talaga, pwedeng ipabantay rito. Tapos meron pa tong tira sa labas mga tol ha. Last season, 18 points, 4.8 rebounds, 2.2 assists, 1.5 steals, 0.9 blocks, 47.6% sa field goals, 37.2% sa 3 points, at 81% naman sa free throw. Career high niya yan mga tol ha, 18 points per game ha. At consistent talaga to mga tol, around 48% yung field goals niya, at saka 38% yung 3-point shooting niya since 2019 pa. Pag eto talaga kasama niya si Mikal Bridges over Troll Water, naghaling mo pareho sa depensa tsaka sa 3 points, malamang talaga mag-champion New York Knicks kapag ganun eh. At yung isa pang bago ng New York Knicks mga tol, eto si Yagbol Sela. Okay rin pagkakakuha nila dito eh, kasi palaban talaga to, meron pang 3 points diba? Last year 11 points, 5.6 rebounds, 2.1 assists, 50.1% sa field goals, at 38% sa 3 points. Okay eh, no? So stretch 4 to mga tol ha, 6'8 na power forward na malapad yung katawan at agile pa. Eto okay rin yung pagkakakuha nila dito kasi siya lang yung power forward na stretch 4 ng New York Knicks eh. Importante talaga na yung power forward nila meron tira sa labas kasi para mas makapagtrabaho yung anak ni LeBron na mahilig talaga sumalaksak eh. Kaya nga minsan diba, si Joshua Evangelista pa yung ginagamit nila power forward para magkaroon ng spacing eh. Pero ngayong andito na si Yagbol Sele, ayun, hindi na siguro nila masasagad sa pagod sa regular season yung first save nila. Asahan niya magiging corner guy to mga tol, habang si Pusakat naman nasa pick and roll. Kasi nga, etong isa pa nilang power forward, etong si My Precious Achiuwa, 6.6 points, 5.6 rebounds per game last season sa 20 minutes per game. Pero malamang mabawasan na talaga to this season dahil nga andito na si Yagbol Sele na mas magagamit nila dahil sa outside shooting niya. Tapos syempre ang starting center nila, ito si Pusakat Karl Anthony Towns. Last season 24.4 points, 12.8 rebounds, 3.1 assists, 1 steal, 0.7 blocks, 52.6% sa field goals, 42% sa 3 points ha, at 82.9% sa free throw. Ito yung maganda sa Knicks mga tol eh, no? Meron silang anak na LeBron na scorer na, tapos meron pa silang Pusakat na scorer din eh. Pero pwede silang umatake ng sabay kasi pwede silang mag pick and roll eh. So hindi talaga nila kailangan magsapawan sa pagdadala ng bola. At yung maganda pa dyan mga tol, ito si Pusakat,
3-pointer to eh. 42% nga sa 3 points, mataas yan ha. So pwede pick and pop yung gagawin nila. Kapag ganun, mas makakatake talaga yung anak ni Lebron eh. Kaya naiintindihan ko talaga kung bakit kinuha ng New York Knicks ito si Pusakat. Isipin nyo to mga tol ha. Ang average si Pusakat 24.4 points tsaka 12.8 rebounds per game, diba? Ang average si Joker last season 29.6 points at 12.7 rebounds per game. So konti lang magkakaiba eh. Lamang lang si Joker ng 5 points per game kay Pusakat. Pero yung assist syempre, lamang si Joker na malaki. 10.2 assist per game si Joker last year eh. Pero 3.1 assist per game lang si Pusakat. Nagigets nyo ba yun mga tol ha? Magaling na talaga si Pusakat pero malaki pa rin talaga yung lamang sa kanya ni Joker eh. So syempre, meron pa talaga igagaling. Ito si Pusakat, diba? Itodo muna kasi Pusakat. Tigasan muna kasi ng todo. Huwag kang babakla-bakla. At tapos, andyan din si Alex Len ngayon ha. Pero malamang mabangkulang yan mga tol kasi ang malamang na maging pamalit na sentro nila, ito si Mitchell Robinson Supermarket. Last season, 5.1 points, 5.9 rebounds at saka 1.1 blocks per game sa 17 minutes kada laro. Ito, isa talaga to sa malakas na rebounder sa NBA eh. Rebounder talaga ang role nito mga tol ha. At madami naman kasi score sa New York Knicks, so yung malamang pa rin yung magiging role nito. So ayun mga tol, no? Solid talaga yung mga nadagdag sa New York Knicks ngayong season ha. Si Brogdon, si Cabaye Norrie Clarkson, tsaka si Yagbul Sele. Tatlong solid na players yan na makakatulong talaga sa opensa ng New York Knicks kasi yun talaga yung butas nila dati eh, no? Pamanit na point guard, pamanit na shooting guard, tsaka pamanit na power forward. Wala silang ganyan eh. Kaya for sure, mas magiging solid talaga yung rotation ng New York Knicks ngayong season. Lalo pat wala na si Coach Tibbs eh, no? Dapat siguro at least 10-man rotation yung gawin ng New York Knicks eh. Dahil marami naman talaga sila matitunong players ngayon. Biglang lumalim talaga ang roster ng New York Knicks ngayong season mga tol ha. At marami pa sila mga two-way players. Tapos yung mga main scores sila, point guard at sentro pa. So okay talaga eh. Kung first 5 lang ang pag-uusapan mga tol, eh siguro top 2 hanggang top 5 ngayon New York Knicks sa pinakamalakas sa buong NBA. O ayun na pakimagas mga lege, mga hitara mga kontraktor.